at naibabalik niya ito kung saan inuwi. Tingnan natin sa King James. Mas maganda yung kung sa King James. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Ang ibig po sabihin nito, kung hawak ng Diyos yung ating puso, o ang puso ng hari, o ang puso ng mamumuno. Inahalin tulad kasi dito na river, yung walang yung King James. King James lang, King James version. Yan. Inahalin tulad dito no na ini-instruct niya yung puso ng hari ng mga namumuno katulad ng tubig. Alam niyo ba kung saan pupunta yung tubig? Hindi po natin hindi po natin maaarangan kung saan talagang direksyon ng tubig. Kung saan papunta hindi natin maaarangan yun. Ang ibang kwan yan sa ibang version diyan nakalagay parang yung daanan ng tubig. Parang fords. Ano ba yung fords? English is English. O yung arroyo. Alam niyo yung arroyo? Daanan po ng tubig na naman. Ganon yun. Hindi maaharangan. Yun. Parang ganyan. The channel towards all who please Him. Ano pong ibig sabihin yan? Pinapatunayan po niya dyan yung kapangyarihan ng Diyos na wala tayong magagawa kundi ang Diyos lamang ang nakapangyari sa lahat. Kasi sinasabi dyan na pag hinawakan ng Diyos yung puso ng isang tao, yun ay pwede niyang ibaling kahit saan. Yun ay nagpapatunay ng makapangyarihan ng Diyos. Sabi nga dun sa Genesis, sa Old, sabi dun, kung gustong patikasin ng Diyos yung puso natin, sabi dun, di ba, pinatigas ng Diyos yung puso ng Paraon, kaya siya nalipon. Ganun yun eh, kaya yung puso ang inuuna ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, puso, isip at galaw ng tao ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, yan ay nagpapatunay na ang puso ng isang namumuno o ng isang hari ay katulad ng stream of water na yun nga, pag hindi po maharangan yun, kung saan yung pinapadaloy, doon lang dumadaan talaga. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng kapangyarihan ng kababalagan sa puso ng tao. Kung ano yung iniutos ng Diyos sa puso ng tao, yun ay walang ibig sabihin, hindi mahaharangan ng tao yun, kundi ang Diyos lamang. Pangatlo, para sa lahat, ito po yung sinasabi yung isang hari, hindi po kanyan. Ang sinasabi po dito kasi sa panahon natin ngayon, hindi wala po kasing hari sa panahon ngayon, hindi sa mga pinuno, barangay, mayor, congressman, ayun, mga katatapos lang na inilik natin. Yun ang tinutukoy dito. Hindi lang po sila. Maging tayo po. Hawak po ng Diyos ang ating puso at pwede niyang kung ano yung ilalagay ng Diyos doon sa ating puso, ay yun ang masusunod. Hindi po tayo. Kaya nga po, ang pang-pangapat na masasabi ko dito, yun nga, kaya kailangan po natin ipag-pray yung ating mga inihalal o yung mga pinuno. Kasi ipag-pray natin na sana ang Diyos ay bigyan sila ng puso na sabi nga ni Solomon sa nung nanalangin siya eh. Anong sinabi ni Solomon? Bigyan mo ako ng understanding heart. Sabi ni Solomon nung nanalangin siya, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Sabi niya. Wala akong ibang hinihiling kundi yung understanding heart, sabi ni Solomon. Kaya nandun po yung dapat pag nanalangin po tayo,
ipag-pray po natin yung mga inihalal natin na magkaroon ng understanding heart. Alam niyo po, ang nangyari kay Solomon nung yun ang hiningi niya sa Diyos. Ang nangyari sa kanya, hindi lang yun ang binigay sa kanya eh. Binigay niya siya ng kapangyarihan, kayamanan, at lahat sumunod na. Sabi nga dun sa verse, in all these things shall be added unto you. Kaya po napakaganda po yung message yung key verse natin, Kawikaan chapter 21 verse 1 na awak ng Diyos ang ating puso at ito ay ginagawa niyang daluyan na ibabalik niya ito kung saan man niya igawin. Yan po ang ating team ngayon. Amen. Amen ba? Amen. Yes. Ngayon po, titingnan po natin sa Bible sa kung paano nangyari itong verse na to sa isang tao kay Nehemiah. Tingnan po natin sa Nehemiah chapter 1 chapter 2. Okay, tanong ulit. Kilala niyo si Nehemiah? Si Nehemiah po ay isa sa mga prophet na nasa Bible. Ito po si Nehemiah sa chapter 1 muna. Ito po si Nehemiah. Kasama po ito sa mga binihag noon. At sila nga ay gusto na nilang bumalik. Pero ito po si Nehemiah. Babasahin na natin para maintindihan natin at malaman natin kung sino si Nehemiah. Ang masalita ni Nehemiah sa anak ni Hakalias nangyari nga sa buwan ng Chislev. Tagalog to eh. Sa English, Chislev. In the month of Chislev, sabi niya dito eh. Bakit ko in-emphasize yung month of Chislev? Sabi doon, month of Chislev. Ito po yung month na parang December sa kanila to. Month of Chislev. In the 28th year, while he was in the citadel of Susa. Susa, alam niyo po yung Susa, yung city na kung saan napunta si yung babae. Okay, matatalakay natin sa susunod. Ito, nang dumating ang kapatid kong si Anani kasama ang isang pangkat na malalaki mula sa Juda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Juda yung nagbalik mula sa Juda sa pagkabiyag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugid yun. Ito po ang problema ni Nehemiah, dumating yung mga, sabi doon, kapatid niya na nanggaling sila kasi, pinapabalik na sila sa Juda, yung iba. At, ang problema ni Nehemiah ngayon, tinanong siya, sabi niya, kumusta na yung bayan natin? Sabi niya, ganun pa rin, wasak pa rin. At yun nga, ang pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa. Alam niyo po yung in-emphasis kasi ng pintuan dito, ito yung ang pintuan ng lungsod na sinasabi dito, ito yung harang, di ba? Ito yung tanggulan. Tanggulan ng Tagalog yun, tanggulan. Ito yung harang doon sa lungsod. Parang ganito kasi yun eh. Kung ikukuha natin yan sa ating pananalig, na yung kanilang faith ay walang harang. Parang nakakuha yung kanilang faith, vulnerable. Madaling malusob yung kanilang faith. Ganun ang ibig sabihin nun, yung kanilang lungsod. Madaling malusob. Ay, yun ang problema ni Nehemiah. Anong ginawa ni Nehemiah sa chapter 4 dun sa chapter 4, sabi doon? Verse 4 pala. Anong ginawa ni Nehemiah? Nalangin siya. Ito po, kinukuha natin yung wall na sinasabi doon, parang yung faith talagang wasak yung kanilang faith. Vulnerable, ibig sabihin madaling mawasak yung kanilang faith. Tapos sa verse 4, makikita natin ang ginawa ni Nehemiah.
Naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdadalamhati. Kung itutuloy natin hanggang sa last verse, ituloy natin hanggang sa anong ginawa ni Nehemiah? Umiyak, nanalangin, nag-fasting. Sabi nga dun sa English version, nag-fasting, sabi niya dun sa English version. I mourned and fasted. Yan, no? Yun. Nagdalamhati siya at nag-fasted, nanalangin before God of heaven. Dahil dun sa pagka-vulnerable ng kanilang faith, ibig sabihin madaling malusog o masira yung kanilang wall o yung kanilang tanggulan, ay ito ang ginawa niya. Nanalangin, nag-fasting sa Diyos. Ginawa niya yan nung pagdating ko na yung month of Kislev, sabi doon. Ituloy natin hanggang sa last verse niyan. Verse 11. Yun, hanggang sa verse 11, talaga ang ginawa niya, nanalangin talaga siya. Ang tagal niya nananalangin. Hanggang sa verse 12, sabi doon, sa English version tayo. Ako ang namamahala ng mga inumin. Ito po yun. Let your ear be attentive to the prayer. Sabi niya, nanalangin siya talaga na sana dinggin siya ng Diyos for your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today. Talagang ini-insist niya na mag-success yung kanyang gagawin, na yung kanyang panalangin, by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Opo. Dito po natin makikita yung yung God's timing. Nung month of Kislev, para nanalangin na siya, i-ikuan natin sa chapter 2. Ang haba po yung panalangin niya. Sa chapter 2 makikita natin in the month of Nisan. Ito, bakit ko nasabing manghaba, no? Kasi yung month of Kislev na yon at saka itong month of Nisan, bali 4 na buwan po yan. Kaya ibig sabihin, 4 na buwan po siyang nananalangin. Talagang napaka-panyo yung manalangin. Ano? Tayo, isang beses lang tayo manalangin pag hindi tininig ng Diyos yung ating panalangin. Wala na. Makalaban na natin ang Diyos. So sabihin natin, ano ba naman yan? Hindi tininig ng Diyos ang aking panalangin. Sabi doon. Pero ito, 4 na buwan siyang nananalangin. Tapos sa buwan ng Nisan, kasi alam niyo po ba yung cupbearer? Sabi doon, ang trabaho niya ay cupbearer po. Ang trabaho po ng cupbearer noon, noong unang panahon, parang siyang natiwala, siyang yun nga, tagabigay ng inumin ng hari. Hindi lang po tagabigay ng inumin. Siya ang tinitikman po niya yung mga pagkain ng hari, kung may lason, wala. Siyang parang siyang natiwala, parang siyang siyempre malapit siya sa hari. Kung ano yung sinasabi niya sa hari, siya pakikinggan. Siya ay tinitingala din po si Juan bilang cupbearer, tinitingala po siya doon. Ang katayuan niya. Kaya napaka-Juan yung katangian niya bilang malapit sa hari, bilang cupbearer. Tapos nung buwan na yan, sa verse 2, so the king asked me, habang nagsiserve siya dun sa hari, ewan ko kung bakit ngayon lang napansin ng hari na malungkot siya after 4 months, ano? Siyempre dapat yung unang araw pa lang na pagkarinig niya nung balita na sira yung kanilang tanggulan, ay automatic, sabi dun sa verse 1, nalungkot na siya, nanalangin na siya, nag-fasting na siya. Pero after 4 months, ngayon lang napansin ng hari na, bakit ka malungkot? Sabi niya, why does your face so sad? When you are not, hindi ka naman, sa Tagalog na, bakit ka malungkot? Sabi niya, wala ka naman sakit. Tingin ko sa iyo, bakit ka manalulungkot? Tingin ko sa iyo, wala ka namang sakit. Alam niyo po yun, God's timing. Kasi kung tayo po yung unang dilig pa lang ng balita natin, na pag-rinig natin ng balita, sigurado malungkot na tayo. After 4 months, hindi na tayo malungkot nun, di ba?
Nakaraan na yun eh. Pero ito malungkot pa rin. Saka pa lang nalaman ng hari. Ito yung sinasabing God's timing kasi. Ito yung, bakit ka malungkot? Sabi niya, wala ka naman sakit. Verse 3, natakot ako, kaya sinabi ko sa hari. Bakit siya natakot? Kasi doon po unang panahon, pag nagsiserve ka po sa hari, dapat maliwala sa iyong mukha. Hindi po pwedeng mag-serve sa hari ng malungkot, ng may grudge sa iyong mukha, kasi mangot. Kasi pag sinabi po ng hari na ayaw niya sa'yo, malamang papatayin ka pag ano. Ipapapatay ka. O, mawawalan ka ng trabaho. Kaya bakit siya natakot? Kasi ganun nga. Ayaw ng mga hari noon na ang nagsiserve sa kanila ay nakasimangot. Yan po yun. Habang panahon, naway ingatan kayo ng Diyos, habang panahon, nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod ng pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at ang pintuan noon ay natupok ng apoy. Verse 3. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Alam niyo po, dito po yung sinasabi kong yung keywords natin na yung keywords natin Proverbs chapter 21 verse 1 na hawak ng hari yung puso. Hawak ng Diyos yung puso ng mga hari. Ito po yung God's timing. Anong ang nais mo? Alam niyo po nung tinanong siya ng hari, tayo kumisa pag tinatanong tayo, bakit ka malungkot? Ang sinasagot natin, wala. Wala lang po. Hindi lang ako nakakain ng almusal. Parang ganun yun. Pero ito, sinabi niya yung totoo. Bakit ka malungkot? Kasi yung pinaglibingan ng ating mga magulang ay born here na wala pang tanggulan, sabi niya. Alam niyo tanggulan, di ba? Tagalog yun, di ba? Tanggulan. Hindi niya alam. Tanggulan, alam niyo? Parang pader na Tagalog yun. Wall na para nagpro-protect sa'yo. It will protect you. Hindi nyo lang. Tagalog yun. Hindi ko kasi may sa ibang Tagalogan po yun. Oo. Basta yung nagpro-protect, yung kaya yung wall nga. Sabi ko na message kanina na yung wall ay nasisira. Kaya yun ang yung magtatanggol sa kanila, ibig sabihin nun. Kaya sabi doon, sige, tuloy na lang natin. Sinabi ko sa hari, kung paintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda at verse 4 na yan. Verse 4. Trust. Nung tinanong nung hari ko, anong gusto mo? Nag-trust siya kaagad sa Diyos. Nag-trust siya. Kasi nanalangin na siya ng matagal eh. Alam niya na hinawakan na ng Diyos yung puso ni Haring Artaxerxes. Artaxerxes ba yung pangalan nun? Oh. Kaya nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at nanalangin siya. Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng nanalangin yung hindi siya pumunta doon sa kwarto niya para manalangin, Yun yung talagang panalangin na yung biglaan. Kasi parang tayo rin kumisan siguro pag nasa gipit na tayo, O Lord, tulungan po ninyo ako. Parang ganun ang panalangin niya. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. He put his trust in the Lord. Kaya nga po, dapat may trust tayo sa Lord pag nananalangin tayo. Hindi po yan yung mahabang panalangin na sinasabi. Tulad ng panalangin ni Pedro, nung naglakad siya sa tubig, nung lulubog na siya, ano sa panalangin niya? Lord, save me! Parang gano'n. 3 word lang. Parang ganito yung panalangin niya. Sa verse 5,
sinabi ko sa hari, kung paintulutan po niyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa Juda o kung itayo muli. Ito po yung sinabi niya. Gusto niya itayo uli yung tanggulan. Ay yung wall na yun. Verse 6. Sinabi sa akin ng hari na no'y katabi ng rena. Ito po yun dapat may trust tayo, dapat may God's timing, dapat mag-trust tayo sa God. At ito po yung, sa verse 5, makikita po natin doon, dapat willing po tayong mag-sacrifice. Alam niyo po, maganda yung trabaho ni Nehemiah. Cupbearer siya. Ibig sabihin na nakakaangat siya, mataas ang pagtingin sa kanya. Cupbearer para katiwala ng hari. Pero anong gusto niya? Nagsasacrifice siya para pumunta lang doon sa kanilang bayan at para itayo yung tanggulan na yan. Yung wall na yon. Kaya dapat may timing na from God, trust from God, willing to sacrifice. At sa verse 6 po, nakita natin ito, sa verse 6. Sinabi sa akin ng hari na no'y katabi ng rena. Ito po medyo ipapaliwanag ko ng konti. Bakit po nabanggit yung katabi siya ng rena, Kasi may ang mga verse kasi, ilan mo sa English verse? Ang mga verse kasi dyan sa Bible, ang purpose po niyan, pag may sinabing word o may bagay na sinabi dyan, ay talagang may purpose po yan. Then the king with the queen sitting beside him. Alam niyo, sabi ng mga scholar kasi, yung queen na yan, kilala niyo si Esther, Queen Esther. Si Queen Esther. Yung asawa ng hari. Alam niyo po, magkakasunod po kasi yan. Dapat kasi nagkaroon pala tayo ng Bible study talaga para malaman natin yung istorya sa Bible. Alam niyo po si Queen Esther, yan po, isa po yan sa mga binihag noon. Itong time na to, yung nabihag nga sila. Si Queen Esther, naging asawa niya si King Xerxes. Si King Xerxes, anak niya si King Artaxerxes. Bakit ko nasabing i-acknowledge natin yung people na nasa paligid, Kasi, alam niyo po yun, ganito po yun Si Haring Xerxes po, bakit ko nasabi na kailangan magkaroon na i-acknowledge natin yung mga nasa paligid, Si Haring Xerxes, siya ang nagsabi siya ang nag-utos na itigil yung gawain doon sa Jerusalem. Makikita natin yan isulat ko ba? Makikita natin yan sa anong sumunod na book dyan? Sinundan ng book na yan? Hindi, yung sinundan nito ni Nehemiah. Ezra. Doon po sa book of Ezra, iniutos po ng Haring Artaxerxes na itigil yung gawain na iyon, yung pupuntahan ni Nehemiah, itigil. Siya po ang nag-utos na itigil. Wala yung coding ko dito doon ko na ilagay Ezra chapter 4 ba tayo? Chapter 4. Siya ang nagsabi na itigil yung gawain na yon. Kaya, Ezra chapter 4 verse 6 to 23. Ito po. In the beginning, yung pa na lang, yung para mabilis tayo. 23. Kasi gusto ko lang po i-emphasize na kung gaano ka tapang yung ginawa ni Nehemiah na pagdulog doon sa hari. Kasi ito, si Artaxerxes yun po ang nag-utos 22, ganyan. Siya po ang nag-utos na itigil yung gawain na yon. Ngayon,
Alam niyo po, sabi nga nila, ang utos ng hari ay hindi mababali, di ba? Siya ang nagutos, tapos ang gagawin ni Nehemiah, sasabihin niya dun sa hari, mahal na hari, tanggalin mo yung utos mo na kwan. 26. Mahaba kasi yun eh. Verse, sige, basahin na natin. Verse pa naman siguro tayo. Verse 6. Verse 6 hanggang 24. Basahin na natin. Sa simula ng pag-aalis sa 6, ang mga kaaway ng mga Hudyo na ninira sa Judah at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nasulat na paratang laban sa kanila. Noon naman pag nag-aalis si Artaxerxes ng Persia, lumiham dito si Bislam. Yung pong Xerxes na sinasabi ko, sa verse 16 na natin. Ito pong si Xerxes, yun po yung hari na asawa ni... Sino sinabi yung kanina? Ni Reina Esther. Alam naman yung mito ni Reina Esther, di ba? Yung nagkaroon ng paligsahan na kung sino yung pinakamaganda, tapos si Esther ang napili. Ito pong si Reina Esther kasi, ba't ko binanggit doon? Si Esther kasi, Hodyo yun. At napangasawa niya si Xerxes. Kasi sa verse 7 na, ito si Artaxerxes naman. Noon namang nag-ahari si Artaxerxes. Ito kayang noong nag-ahari. Kaya tuloy-tuloy na natin. Verse 8. Sumulat din si Rome. Siniraan kasi yung mga Israelita na gumagawa doon eh. Sige, tuloy-tuloy natin. Mula kay na Rome, mula sa kanilang kapanalisyo kung pinunod sa yan. Kasama ang ibang ninilipat sa pinatira sa dakila mo. Sige ba? Kamahalan, ipinabot sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik. Siniraan yung mga Israelita kasi at masasamang lungsod ng Jerusalem ay mula itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayan yung nasasakupan at ngayon naniniraan doon. Naisayos na po nilang pundasyon ng lungsod at kasalukuyan naman tinatayo mga pader. Kamahalan, kung may tatayo po muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang nalilikom na salapi para sa kariyan. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po ay may pananagutan sa inyong kamahalan. Pinapabatid namin sa inyo upang siyasatin at ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ng mga tao sa lungsod na ito. Yan po ang dahilan kaya ito ay winasak. Ipinapalam lamang namin po sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigan. Kanluran ng Euphrates. Ito po yung... Sige, tuloy na natin. Ito naman ang sagot na pinadala ng hari. Para kay Narihom, gobernador na sinisayon, tuloy na natin. Ang liham na pinadala ninyo ay sinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyas at patunayan na noon noong panahon ay nakimagsik na ang mga taga Jerusalem laban sa mga hari. At ang pag-imagsik at pagkasalungat nila sa pamahalan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. Dahil dito ipag-utos ninyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol. Ito po, nasa verse 21 pala. Si Haring Artaxerxes po, siya ang nag-utos na itigil. Tapos ang ginawa ni, ba't ko nasabing matakot si Nehemiah, no? Kailangan natin matapang eh. Kasi siya, ngayon, gusto niya pumunta doon para i-reverse ng hari yung kanyang utos na itigil. Alam niyo mo, nung unang panahon, pag utos ng hari, hindi po mababali, sabi nila. Ito yung utos ng hari na pinatigil niya. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Gusto niyang ituloy. Gusto niyang baguhin ng hari. Kaya napakaganda po yung ginawa ng Diyos dito, no? Kasi yung tulad nga ng verse natin na ang Diyos ay hawak niya yung puso. Kaya anong si balita ito sa Nehemiah chapter 2 verse 6. Binanggit kasi dito si Reina Esther. Alam niyo po, sabi ng mga scholar,
ang reyna na sinasabi dito ay parang hindi yung asawa ni Artaxerxes, kundi yung Mother Queen. Mother Queen ang tawag nila dito. Kasi nung unang panahon po, iginagalang yung Mother Queen. Kaya si Reina Esther, Hudyo po yan. Kaya siguro pumayag si Haring Artaxerxes na baguhin yung kanyang utos at ituloy muli yung wall na yon, yung tanggulan, dahil siguro naiiya siya sa Reyna siguro, sa Queen Mother, sa Mother Queen. Yun ang sabi ng mga scholar, dito yung Mother Queen, hindi ito si Mrs. Artaxerxes, kundi si Mother Queen, yung asawa ng tatay ni Artaxerxes. Kaya yun po ang timing na ginawa ng Diyos para makuha ni Nehemiah yung pagbuo ng hari. Alam niyo po, pag tinanong ka ng hari, sa verse 7, pag tinanong ka ng hari na ano ang gusto mo, yun na nga sinabi ng ni Nehemiah, gusto kong pumunta doon kasi gusto kong itayo muli yung pinatigil mo. Parang ganun sabi niya, gusto ko itayo uli yung pinatigil mo. At hindi lang yun ang sabi niya, bigyan na rin, nakiusap ako sa hari na bigyan na rin ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan, sa kanluran ng Ilog Euphrates upang pananin ako. Tuloy-tuloy natin. Hindi lang po yun ang sinabi niya, kundi nag-request pa siya ng napakaraming request. Ito po ang mga request niya. Kumuha siya ng sulat sa tagapamanan ng kagubatan, nabigyan siya ng mga troso para sa pinto ng huwag. Verse 9. Marami po si request ang ginawa niya nang ako yung umalis, binigyan pa siya ng escort para hindi siya maharang. Verse 9, 10. Ito po yung mga kalaban na yan. Ano po yung pinag-aaralan natin ngayon? Ito po yung God's timing na pag hinawakan ng Diyos yung puso ng tao, ng hari, ay walang magagawa. Kaya sabi dito, dapat hintayin natin yung God's timing, trust in God, willing to sacrifice. Kailan mag-sacrifice po tayo? At i-acknowledge natin yung mga tao sa paligid. Kasi sila ang makakatulong sa atin. Tapos pag nag-uuna yung hari, be bold. Express natin kung ano yung gusto natin. Sabihin na natin lahat sa kanya. At wala nang magagawang hari. Dahil yun na ay hawak na ng Diyos ang kanyang puso. Sa verse 19, makikita natin dito na ito po yung mga kalaban ng Israel, Sa verse 19, makikita natin. Ngunit nang malaman ito ni Sanballat, Horonita at Tobias ng isang opisyal ng Amonita, at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ito po, pag may ginagawa po tayo na utos ng Diyos, gusto natin patatagin ang ating tanggulan, ang ating faith, wag po nating pansinin yung mga pinagtatawanan nila, pag pinagtatawanan nila tayo. Ito po, hindi nila pinansin yung mga nangungutya sa kanila. Hindi nila pinansin yung mga naghahamak sa kanila. Pinabayaan lang sila. Sa verse 20, ano sabi doon? Sinagot ko sila. Dito po, hindi nila pinansin dahil alam nila na papagtagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan. At kami at kanyang lingkod ay nagsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem. Pinabayaan lang po nila yung pumukutya sa kanila dahil alam nila na sila ay papagtagumpayin ng Diyos. Amen ba? Ganun po ang mangyayari po sa atin pag nagtiwala po tayo sa timing ng Diyos. Nag-trust tayo sa Diyos. Tapos willing tayong mag-sacrifice at i-acknowledge natin yung people around us at huwag nating pansinin yung mga tao pumukutya sa atin. Tayo po ay, verse 20, tayo po ay papagtagumpayin ng Diyos. The God of heaven will
give us success. Sabi nga dun sa verse, sa English version, ano, tingnan natin. The God of heaven will give us success. Yan. The God of heaven will give us success kung susundin po natin ang God's timing. Yun lang po ang message sa atin. Amen. Hallelujah, Lord God, and amen. Oh Lord God, maraming salamat po sa message ninyo ngayon, oh Lord God, na sa inyong God's timing, dapat kami ay maging bold, oh Lord, dapat kami ay mag-trust sa inyo, dapat kami ay mag-willing to sacrifice, at dapat i-acknowledge namin ang mga taong nasa paligid namin, oh Lord, at huwag namin pansinin ang mga taong kumukutya sa amin, ang mga taong nanlalait sa amin, O Lord God, nang sa ganun, O Lord, ay maging successful kami sa pagtatanggol sa pagtatayo ng aming tanggulan, O Lord, ng aming wall of faith, O Lord, para sa inyo, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Hindi ba kayo namamangha, mga kapatid?